Nagtanong na sila sa akin kung if I have any questions. Yung tanong ko, where's the best burger place in Barcelona? Magsasign na ako ng job offer nung araw na yun. Tapos nung umaga mismo nung magsasign na ako, nag-notify yung lawyer. Okay. We can book flights now. When can you leave? Oh my God, ang ganda ng timing! Parang too good to be true. Sabi ng pamilya ko, baka scam daw to. Like, sabi ko, I can bounce back kung maubos lahat ng pera ko doon. As long as hindi nila kukunin yung organs ko tapos ibibenta sa black market. Kung tatanungin mo ako kung anong favorite thing ko about Barcelona is yung versions of me here. Tapos, sabi niya, Zish, what are you doing? You should be outside. Turn off the computer. Ang bait naman ng boss mo. Okay. So, parang yun yung wake-up call na hindi dapat ganun yung way of working. Na talagang may boundaries yung work and life. Pull up a chair. Drinks poured. Let's talk! Cheers! Cheers! Hi guys! Welcome back to our channel. And for today's episode, may bago na naman kaming special guest, si Zish! So introduce yourself. Hi, I'm Zish. So, isang normal na Filipino na lumipat ng Spain Kailan? noong 2020, like nung pandemic. It was supposed to be 2019, pero nakuha ko yung visa on March 2020. Then the next day, pandemic hit and closed all the airports. Naabutan mo. So for today's episode, pag-uusapan namin yung journey ni Zish from Philippines to Spain, and what's really interesting about his experience is nag-relocate siya dito through a company. Tapos, 2 years experience, di ba? 3 years. 3 years. So, 3 years experience pa lang siya in the Philippines. Then, nakakuha siya ng work dito. So, ngayon, ikukwento niya yung experience niya and maybe tips din on how you guys can also probably do the same. Yay! The floor is yours. Uy, pero grabe, amazing yun Oo! 3 years. Or mga 2.5 siguro kasi naabot naman yung pandemic. Yeah, I mean, I think swertihan lang din talaga sa opportunity na dumaan. Like, okay, start ako mag-work sa Philippines 2017 after graduation sa isang company na kilala nyo siguro is Samsung. Okay. Yeah, I was a software engineer there. So, hinire nila ako as a database management engineer. Pero hindi talaga yun yung gusto ko. Gusto kong mag-develop ng apps. Gusto kong magsulat ng code. So, after 6 months, nag-ask ako na i-transfer sa isang team na nag-develop ng code. And so, yun nga, nalipat ako sa isang team na dalawa lang kami. Kasi bago pa lang yung team. So, ina-offload pa lang ng Korea yung bagong project to the Philippines. Kaming dalawa pa lang sa database back-end. So, database pa rin, pero nagsusulat na ako ng code. So, just, yun, nagagawa ko na yung gusto ko. Hindi nasasayang yung inaral ko. Parang hindi siya masaya. Yay! Like, medyo malabo kasi bago pa lang yun. So, yay. Saka hindi mo rin kasi malalaman kung ano ba Agad, talaga yung role. Yung tawag sa role na gusto mo eh. And then, 1 year, kaming dalawa lang, pero unti-unti rin nadadagdagan ng tao. Yung team namin, umabot kami ng 4. Tapos, at some point, sabi nung sa team ko, kasi siya yung parang naging boss, kasi siya yung parang nauna sa team. Sabi niya, ako daw yung pinaka-trust niya. So, nung nag-resign na siya, ako yung pinili niyang papalit sa kanya. Ay, wow. So, Bongga. nangyari yon, parang 6 na yata kami sa team. So, naging team lead ako ng 5 tao sa back-end. So, hindi na database lang yung hinahawakan namin. Nag-merge kami with back-end. So, naging ako yung team lead ng back-end ng project namin. Tapos, Yay! and then dahil team lead ako, pag may new hires na papasok sa team, Go on board. Ako hindi lang on board. Sinasali nila ako sa interview process. So, nag-interview ako ng mga candidates. Okay. One problem, hindi nila ako trinain kung paano mag-interview. Okay. So, anong ginawa ko to improve on this part? Nag-apply ako sa ibang company.
Para, makikita mo kung paano ginagawa yung interview. exactly. Siya talaga yung in-interview. Nakahanap tuloy ng trabaho. Okay. Kasalanan nila. So yun, nag-apply ako. I don't care kung saan o anong job, basta same sa role ko. And then, ayun, may isang company na nag-stand out yung job posting. Ang sabi nila is, even if you fail, we will let you know why. Okay. Oo. May feedback. Yeah. I was like, oh, matututo rin akong gumawa ng feedback if ever bumagsak ako. And if ever man bumagsak ako at sabihan nila ako ng feedback, alam ko rin na mag-i-improve ako. So, goods. Eh, hindi ako nabigyan ng feedback. Kasi natanggap ka. Kasi natanggap ako. Oh my God! Yes. Kasi hindi ko rin alam na mangyayari yan. Talagang wala akong pakialam kung pumasa man o magsak. To the point na, nung time na tinanong nila sa akin yung, do you have any questions for us? Kasi di ba typical part yun ng interview. Do you have Wala any kang questions for us? Wala. Hindi, ang tanong ko sa kanila, nakita ko kasi sa company description, they are in the sunny Barcelona. Ay, hindi mo alam at that time. Yeah, parang nasa middle na ako ng interview process. Sa ako lang tinignan yung company. In the middle of sunny Barcelona, beside the amazing beaches. So, okay, tinignan ko. So, ngayon, nung magtanong na sila sa akin kung if I have any questions, yung tanong ko, where's the best burger place in Barcelona? Ano sagot? Wait lang, hulaan natin. Fast Eddies. Feeling ko nga fast edit sabi. Visho. Hindi. Ay, matagal na eh. Wala pa yung Fast Eddies noong Matagal na. 2020. Chibuo. Hindi rin. Goiko. Hindi rin. The Good Burger. Hindi rin. Ano ba bang burger place dito? Hindi ko na alam. Alam natin? Hindi natin alam. Kasi, meron siyang sinagot pero hindi niya masabi yung pangalan. Sabi niya, well, Ano sinabi niya? sabi niya, bueno, I don't know the name. I don't remember the name of the restaurant. So, I'll just let you know how I get there. So, I live in Gracia, in this street. So, I go out of my flat, I turn left, turn right, blah, 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 and then there it is. Like, super haba na explanation niya. Gusto ko nga siyang pigilan. Bro, Tama I've na. never been to Barcelona. So, I don't know what Ate, hindi ko alam kung nasa ng pinto ng bahay mo. So, saan? Na-discover mo? malapit sa Sarria. So, ang pangalan niya is The Rustic Burger. Ay, hindi ko alam. Isang ano lang siya, isang store lang siya, pero sarado na siya ngayon. Hindi ko sure kung masarap talaga yun. Okay. So, ayun. Binigyan So, wait lang. Ano to? 1 year... Kailan to? 2019. Okay. Kasi 2017 ka nag-start. So, 2 years. Ng ganun. 2 years na. Okay. 2 years yan. Okay. Nagugulat yung mga Yeah. employers. Pagkakuha ko nung visa nung March, sabi, okay, now you have your visa. Can we book a flight for you as soon as possible? Sabi ko, no, I cannot fly yet. I have extra processes that I need to do. Like, I have an exit visa. So, I just call it an exit visa kasi mas madaling explain na gano'n. Kasi, OEC. Pinakita ko sa lawyer ito yung requirements. Tapos, buti na lang yung lawyer ng company is matyaga rin mag-research. Tapos, okay, now I know everything. So, Galing. okay, you need to give me this documentation and I'll send it to the Madrid embassy and then we'll try to lift the direct hire ban on you and then we can do the How long process did it there. take you? I think it was supposed to be just maybe 1 or 2 months. Pero pandemic na yon, so buong 6 months din parang inaasikaso. Oh my God. Oh my God. Wait lang, pero yung job mo, so nag-resign ka na? Yup, nag-resign na ako. Wala ka na sa Samsung nito. Well, eto, may something na malupit na nangyari. Anong ngayon. malupit na nangyari? May severance pay? Parang inalagaan nila ako. Like, sabi nila, so, may pandemic at lockdown. Gusto mo bang i-cancel yung resignation mo? Like, tinawagin talaga ako ng HR. Sabi ko, yes please. Pero yung condition daw, tatanggalin nila yung bonus ko. At least. Kasi yung bonus is for Oo. people who stay. So, okay. Better than zero. Better than zero. Like, meron akong income during time of uncertainty. So, habang hinihintay mo rin yung yung papers, makaalis ka, nasa Samsung ka. Bumalik ako Tapos sa umalis Samsung. ka, nung paalis ka na talaga. Sabi ko, okay, Love it. okay, I'll just give you 2 weeks notice again kapag ready na ako.
Ang lakas! Sabi na ko, may mag-alis na ulit ako ah. Okay. Yeah. Eh di siguro lead rin kasi siya. Important din kasi yung Oo, role. yung role mo, hindi naman parang, sige, umalis ka na. I guess so, yeah. Yeah, super stress din yung work pagiging lead kasi kapag may problema sa'yo lahat. Oo, yung problema mo dadaan. rin. Oo. Tsaka for sure, they are saving a lot of money din. Yeah, exactly. Tapos during pandemic, medyo kagulo din talaga lahat eh. Ang galing. O tapos, ano yun? So, March to. So, sabi mo 6 months. Kailan yung after ng 6 months ng March? Wait. Mga July September. or August. September-ish. Okay. Umalis ka na nito. So, 6 months akong nag-aantay sa Pilipinas. Sabi kasi nung lawyer nung nag-lockdown, so yeah, we cannot really book any flights right now. So, let's talk when we can do something. 6 months walang usap. I would be afraid. Ako din, ma'am. Sus ako niya. Kasi yung offer Oo, hit. parang siyang alis ako Isip sa ko ni Barcelona. Yung pangarap ko! Inisip ko, wala na yun. So, nag-a-apply na rin ako sa ibang company kasi ayoko na din sa Samsung kasi na alam na nilang aalis ako. Tapos medyo naging toxic na yung relationship, di ba? Okay. Like, isipin mo, parang relationship. Sabi ko, aalis na ako. May nakita ako. Tapos, May balik nakita kong muna ako better. sa'yo. Oo. Panakip-butas. Butas ka lang habang hindi pa ako sure dun sa isa. So, parang nakaka-guilty na rin mag-stay. So, nag-apply na rin ako ng ibang company. Which is, nakahanap ako ng ibang company. Magsasign na ako ng job offer nung araw na yun. Tapos nung umaga mismo nung magsasign na ako, nag-notify yung lawyer. We can book flights now. When can you leave? Oh my God, ang ganda ng timing! Aww. Like it was destiny. Yes. Yeah, pero yun, while I was in that 6 months, nanonood ako ng mga YouTube videos. How, Piniprep mo na yung sarili mo. like my life in Barcelona, well, Yun yung not mga content natin. not prep, more of like grieving the dream I could have Ayaw lost. nga. Oh, okay. So, nasad ka talaga? Nasad. Nag-grieve ka talaga? Like, hindi ko dream na lumipat ng Barcelona. Pero nung kasi nandyan na. yun Andyan na na parang, wow, too good to be true. Like, Tapos alisin lang ng POEA, no? Okay. yeah. Oh yeah, and ito kasi first time ko lang din aalis ng Pilipinas. Tapos parang too good to be true. Sabi ng pamilya ko, baka scam daw to. Oo. Like, sabi ko, kahit naman scam to, I mean, Wala I'm ka naman nilabas na pera dun eh. Yeah, wala akong nilabas. I'm still young, like 24 nung time na yon. I can bounce back kung maubos lahat ng pera ko doon. Tapos, as long as hindi nila kukunin yung organs ko tapos ibibenta sa black market. Okay. Human trafficking pala. Kasi, yung mami ko pala tinawagan ako, sabi sa akin, "Uy, may mga pinsan ako dun sa Barcelona. Barcelona. Tawagan mo." Tulungan ka. So, tinawagan ko nga, tapos nag-chat kami. Tapos sabi ko, pwede niya bang i-check yung address na to kung totoo yung Kung may office talaga. So, pumunta nga sila sa office, tapos tinanong nila kung may hinire silang ako. Sandali lang pa. Check lang namin. Nag-exist po ba to? May fish po ba dyan? Future employee niyo po ba to? Ito ba yung picture, oh? Yay. Tapos yung mga tita niya after. Yay. Okay. Go, lipat na. So, meron daw. Ang galing. And now you're happily living and working in Barcelona. Yes. So, paano yun? Marami kang gamit na minove from the Philippines or halos luggage mo lang? Tas, Isang luggage, mga siguro 1 week's worth of t-shirts and pants, isang rice cooker. kasi napanood niyo yun eh. Napanood niya sa YouTube, walang rice cooker. No, sabi ko, bibili na ako doon. Sabi ng tita ko, uy, baka mahal. Hindi, dalhin mo itong maliit na to. So, yung parang 1/4 ng maleta ko is rice cooker. Okay. Oh my God, na-imagine ko sa Eliza. Okay, that's why I could have brought more Oh. stuff, pero rice cooker yung laman. So, yung sa company mo, okay, so they waited for you for 6 months dahil sa POEA and then unfortunately dahil sa pandemic. Tapos covered nila yung plane tickets, Covered yung plane tickets. luggage, and then what about your accommodation? So, they gave me 2 weeks worth of stay sa company-owned flat nila. So, ang pangalan ng company is Typeform. Ay, form. And then Okay. tawag nila sa company-owned flat nila is Type Flat. Type wow. So talagang mahilig Very sila on brand. mahilig sila mag-hire outside the country. So talagang may flat sila for relocated people, nice. pero temporary stay lang. So, for And- 2 weeks. Yeah. And So, then, noong 2 weeks na yun, talagang naghahanap ka na flat Yes. na malilipatan. yes. But the good thing about them, binigyan nila ako ng agent na tutulong sa akin na Grabe. maghanap and mag-negotiate kasi I don't have
I don't speak Spanish. So, malaking tulong yung super comfortable yung Galing. support ng company nung paglipat dito. Wala ka na talagang iisipin. And yeah, and I moved here during pandemic, so closed yung office. Oo. And Oo then, nga, no? excited na talaga akong bumalik nung matatapos na yung pandemic. Then, Bumalik saan? sa office. Ah, okay. Sa Pinas. Kayo nga rin eh. Hindi. Okay. Ano pa ako, nasa high pa ako ng bagong country eh. Like, yung mga napapanood ko sa YouTube, nakikita ko na, ay, totoo, nakahawakan ko. Oh, yung cute. Yeah, so, 2021, bumalik na kayo sa office or they tried, like, you have to book para limited lang yung papasok. parang hot desk. Yep, hot seat. Tapos, nagpa-survey sila sa buong company. Do you still wanna go back to the office? More than 50% said no. No. Ako yes, kasi gusto ko yung buffet. Free lunch. Gusto niya yung Sunny Barcelona, di ba? And panay naman ako. Kaya nga, tapos mag-work from home. Okay. Tapos, na-assign ka nga na bumalik. Well, nabigyan ka ng slot para... No, sinara na yung office completely after ng 50%. More than 50% Since said majority. yes. I know. Okay. Since majority said no, parang Sara- para makatipid, okay. sara na yung oficina. So Total ngayon, work from home. naka-remote pa rin kayo? Yeah. Technically, I moved to Spain to work from home. Okay. Pero nami-meet mo yung mga office mates mo dito? masyado? Nung mga panimulang years. Ngayon, ang dami kong coworkers na isang block away. Hindi ko nakikita. Yung isa na buntis na pala, hindi ko alam yung balita sa kanya. Talaga? Nakita ko lang nung company conference. Kasi every year may company conference para magkita-kita lahat. Tapos Pakita mo malaki na yung chan. pumipili sila ng isang bansa sa Europe. Doon kayo mag-meet up. This year, January, sa Austria kami nagpunta. Kaya ka nasa Austria. Yun yung right after ng, di ba, ng housewarming ni Tars. Yes. Oo. So, Okay. pagdating ko doon, hey, this is new. Like, that's, yeah, blah, blah, blah. Where are you living right now? And this address. No way, that's just one block away from my house. Grabe! Small world talaga. So, kamusta yung mga first few months mo nung nag-move ka dito? Ano yung mga nagpasaya sa'yo? Ano yung mga challenges mo? Sunny Barcelona. Sa Sunny Barcelona. Sunny Barcelona pero may curfew and pandemic na looming May kayo 2020. kayo dito nun? Before 12, no? Before 12. No, 10 p.m. pa nun. Atin pa ba yun? Okay. Yeah. So, hindi ako lumalabas masyado. And, sa Pilipinas kasi ako, medyo introvert ako. Kasi yung life ko sa Pilipinas is only house and then work. And dahil hectic yung work schedule sa Pilipinas at saka yung pag-uwi sa bahay, wala na talaga akong life outside. So parang na-force yung sarili ko na Yun na maging lang. introvert, na hindi palalabas with friends. So naging mahiyain din ako, tahimik na tao. Pero dito, Hindi na. ganun, Yung sasabi ko, di na. sinasabi ko, introvert Kaya pa ayaw rin ko ako. kunin. Introvert ka ba? I think so, pero sinasabi ng mga kaibigan ko, hindi Introvert daw. daw siya. Saan banda? Okay, sige, introvert ka. Okay. Okay, sabihin na natin, Then nag-improve siya. sabihin na natin, mabilis maubos yung social energy ko. Or ano ka lang, parang pag naging comfy ka na, Doon yung time na mas lumalabas yung pagiging extrovert mo. parang feeling ko friendly ka eh. Oo nga. Na kaya mong lapitan yung mga iba't ibang tao. Ako din. Yeah, I think na tutunan ko yan through my years in Barcelona. Like, I think may parang different phases yung life ko sa Barcelona sa 6 years ko dito. Na unti-unti may mga natutunan ako na nabuo ko yung version ko right now. And you're happier sa version na yun. Yes. Yeah, kung tatanungin mo ako kung anong favorite thing ko about Barcelona is yung versions of me here. Like, Like, I'm more outgoing. yes. I'm more willing to say yes to new stuff. And Meeting new people. people. I think I'm more healthier. Like, I think noong 2023 yung peak ko. Like, muntik na akong, actually may abs na ako noong 2023. Yes! Kasi nag-gym ka. Nag-gym, climbing. Sumasayo ka pa. Yeah. Ayun, ano yung sinasabi mo? Salsa ba o bachata? Salsa. 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 Ngayon gusto ko mag-bachata kasi na-inspire ako kay Tars. Stars. Ang galing niya eh.
Magaling Next siya time, mag-edit. mamimit nyo si Tars. Si Tars na yung next na i-interview na. Yes. Okay. Yeah, malupit din yung buhay niya eh. Yay! Yay! Okay. Ano naman yung tanong nga? Ayun. So, yun nga. Anong, sabi mo parang introvert ka before. So, ano yung iba po pang mga challenges? Yun, so, nandun ako sa type flat. Meron ding Mexican guy na kaka-hire lang. So, Share naging friend mo. share kami ng flat. Pero, mahiyain nga So, ako. as in sa eh. room? Hindi, sa flat. Buong flat. Okay, okay. 3 bedrooms yung flat eh. Okay. Tapos, ayun, nagkikita-kita kami, tapos minsan inaaya niya ako, hey, I'm cooking spaghetti with my girlfriend. Kasi nilipat din ng company yung girlfriend niya eh. Wow! So silang dalawa nirelocate ng company. Okay, As okay pala mag-partner. tong company nyo, As ha? mag-partner. Registered partner kasi. Registered partner, yes. Kaya. Tapos ako mahihain, tapos syempre, dahil galing ako sa bubble of Philippines, nahihiya pa ako makisalamuha sa international people. Oo. Gets. So, sabi ko, no, I'm okay. I have my rice cooker in my room. Sorry. My tita told me to bring this one. I have to use it. Only eat rice from a rice cooker. Sorry, don't like your spaghetti. Next time. Dinurado ko yung bigas ko. Sorry. Okay. Tapos na-learn mo na yun, lumalabas-labas ka na with them eventually. Eventually, yes. Like, maybe once or twice kasi nakahanap na rin sila ng flat. Tapos, Malis sila. ako, na tagalan din akong maghanap ng flat kasi gusto kong magtipid eh. So, yung range ko ng rent at saka yung gusto kong itsura ng flat, medyo mahirap hanapin. Pero nakahanap pa rin ako ng 750 euros na studio sa Verdaguer. Wow, ganda na location mo, sis! Verdaguer, tapos 750. And then solo ka? Solo ako. Wow! Studio, like 40 meters squared. Anong year to? 2021? 2020. Ano yun? Kasi August 2020 ako Oo nga pala. nag-lipat dito tapos. Shit, parang imposible na siya ngayon ah. Oo, doble Yeah, na, like, no? parang ang layong panahon na nun, Doble eh, no? na. Yeah, so super happy ko dun sa flat ko. Ang problema ko lang, hindi ako makapag-visit makapag-visitors kasi studio type. Pagpasok mo, nakita mo yung Nandun yung dumi ng kama ko eh. Bakit dumi yung kama mo? Hindi, yung kalat ng mga dami. Okay. Kaya gusto ko yung tago, syempre. Nasa ilalim ng kumo. Kailan yan? Bakit may bundok dito? Hindi. Saka yung dining table ko, yun na rin yung workstation ko eh. So, Ay, oo. Kasi limited yung ang space. weird. Yeah, challenges, kasi yun din yung first time kong umalis na Pilipinas, first time ko rin tumira alone, so napalayo ako sa mga tita ko, and yung mga gawaing bahay, yung mga paglalaba, pagluluto, doing it for myself is pretty new. Like, na-overwhelm ako. Like, yung overwhelming feeling na yan at saka yung homesickness, kasi super different nung environment, parang napalungkot ako sa sobra. Yeah, minsan nahihiyak ako. Pero, I mean, it happens. No? Oo. Tapos, ayun, yun lang yung major, naging major challenges. Pero other than that, pag-araw, sorry mo! Sangria! So, in Barcelona, were you able to find a Filipino community? And did it help a lot? Oh, yes. Malaking tulong yung mga tita ko. Like, tinulungan din nila akong mag-settle in the Filipino community side of Barcelona. Ito yung Cosmo Shop, dito yung ating Filipino restaurant, best barbecue is Nabawasan yung Pasa-Pasa. homesickness mo. Okay. Inaaya-aya nila akong mag-dinner sa bahay nila. Curious ako sa mga tita. Baka mamaya ka-age namin. Hindi, mga 40. Mga sa Okay, malayo. Malayo. 50. Tita na talaga. Oo. Yeah, pinsan Tita ko natin. naman ako. Okay. So, dalawa sila na magkapatid, magkasama sila sa bahay. Tapos, meron silang, yung isa may anak. So, may parang, may mga pinsan ako dito din. Pero super bata. So, laking tulong din para makapag-settle dito sa Barcelona. Yep. I think nakatulong siya para magtagal ako dito. So, sa work culture, isa sa mga differences na nakita ko, sa Pilipinas, talagang kailangan patagalan sa office, mag-OT, para mapakita mo yung work mo. Which is dinala ko sa company ko dito. Like, work from home pa rin, pero kasi
inisip ko, I'm in my probationary months, need kong pakita na Nag-work ka talaga. nag-work ako. Hindi sila nagka-mistake na nilipat nila ako dito, inintay nila ako ng 6 months. Kasi nga, na-hire nila ako para sa isang team, pero pagdating ko, wala na yung team na yon. Ano, tanggal na? So, pinalipat-lipat nila ako ng team para makita kung saan ako mag-fit. So para kailangan mong i-prove yung worth mo kung na worth it ka na dalhin dito. Ganun. exactly. So, talagang inaaral ko yung documentation. Pag may pinagawa sila, ginagawa ko kagad. Tapos, yung mga aaralin ko pang extra, nag-OT ako kahit na walang OT pay. Kasi hindi siya also dito sa Europe yung overtime eh. So, late na akong ng gabi. Well, gabi kasi may araw pa. Gabi. Kasi Sa Sunny Barcelona. To the point na napansin ng manager ko na online pa rin ako ng 10 p.m. Which is normal for me from the Philippines. Tapos, sabi niya, Zish, what are you doing? You should be outside. Turn off the computer now. Ang bait naman ng boss mo. Okay. So, parang yun yung wake-up call na hindi dapat ganun yung way of working. Na talagang may boundaries yung work and life. So, the next few days, sinubukan ko yung sinabi niya sa akin. Napatayin ko na yung computer pagdating ng 6 p.m. Boom. Napatanong ako. Napatanong ako. What now? Ang dami kong oras. Ang haba ng araw sa sunny Barcelona. So, doon na nagsimula, magkameron ako ng buhay outside work. So yun yung parang naging first experience mo na life outside work kasi you never had that in the Philippines. Yes. So, thank you so much, Zish, for sharing your moving experience dito sa Sunny Barcelona. Sunny Barcelona. Yay! Yay! Sabay-sabay tayong yay! So, please don't forget to like, share, subscribe here sa Chika and Sangria!